Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Newness of Life in Christ, isang pag-aaral mula sa buhay ng bagong mananampalataya. Kabanata 1. Ano ang ibig sabihin ng maging ipinanganak muli? Pag-unawa sa himala ng kaligtasan at simula ng buhay Kristiyano. Mga pangunahing kasulatan, KJV. Juan Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 21. Juan Kapitulo 1 versikulo 12 hanggang 13. Ikalawang mga taga-Korinto Kapitulo 5 versikulo 17. Mga taga-Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 9. Mga taga-Roma Kapitulo 10 versikulo 9 hanggang 10. Tito Kapitulo 3 versikulo 5. Unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 23. Unang Juan Kapitulo 5 versikulo 11 hanggang 13. Isa sa pinakamahalagang tanong na maaaring itanong ng sinuman ay, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Kaugnay nito ay isa pang tanong na si Jesus mismo ang sumagot, ano ang ibig sabihin ng maging ipinanganak muli? Ang mga salitang ito ay kilala na sa buong mundo. Marami na ang nakarinig ng pariralang, ipinanganak muli, ngunit hindi lahat ay nauunawaan ang tunay na kahulugan nito. Ang iba ay akalaing tumutukoy ito sa pagiging mas relihiyoso. Ang iba naman ay naniniwalang ibig sabihin ay pagsapi sa simbahan, pagpapabinyag, pagbabago ng masasamang gawi, o pagsisikap na maging mas mabuting tao. Bagamat ang mga ito ay maaaring bahagi ng paglago ng mananampalataya, hindi ito ang tinutukoy ni Jesus nang magsalita siya tungkol sa muling pagsilang. Ayon sa Biblia, ang pagiging ipinanganak muli ay isang kapangyarihang gawa ng Diyos. Ito ang sandaling nagbibigay ng espiritual na buhay ang banal na espiritu sa taong inilalagay ang kanyang pananampalataya kay Hesukristo. Ito ay hudyat ng simula ng ganap na bagong ugnayan sa Diyos. Ang dating buhay na hiwalay sa Diyos ay napapalitan ng bagong buhay na may kapatawaran, pag-asa, kapayapaan, at pakikipag-isa sa Kanya. Ang muling pagsilang ay hindi lamang panlabas na pagbabago kundi pagbabagong loob. Binabago ng Diyos ang puso, binabago ang pag-iisip, at sinisimula ng paghubog sa mananampalataya upang maging katulad ng larawan ng Kanyang anak. Ang pagbabagong ito ang pundasyon ng buhay Kristiyano. Kung wala ito, gaano man karami ang gawaing panrelihiyon ay hindi makapapasok ang sinuman sa kaharian ng Diyos. Tatalakayin sa kabanatang ito ang kahulugan ng pagiging ipinanganak muli sa pamamagitan ng pagsusuri sa salita ni Jesus sa Juan Kapitulo 3, kahulugan ng kaligtasan, kahalagahan ng pagsisisi at pananampalataya, katiyakan ng buhay na walang hanggan, at mga praktikal na hakbang para sa bawat bagong mananampalataya. Ang kahulugan ng kaligtasan. Bago natin maunawaan ang muling pagsilang, kailangan muna nating maunawaan kung bakit kailangan ang kaligtasan. Itinuturo ng Biblia na nilikha ng Diyos ang sangkatauhan upang magkaroon ng perpektong ugnayan sa Kanya. Namuhay sina Adan at Eva sa pakikipag-isa sa Diyos hanggang sa pumasok ang kasalanan sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagsuway. Dahil dito, bawat tao ay namana ang makasalanang kalikasan at nahiwalay sa Diyos. Ipinapahayag ng mga taga-Roma Kapitulo 3 versikulo 23, KJV. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at kulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kasalanan ay higit pa sa paggawa ng mali. Ito ay kalagayan ng puso ng tao na nagre-rebelde sa banal na kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos ay lubos na banal at makatarungan, hindi maaaring manatili ang kasalanan sa kanyang presensya. Ang kahihinatnan ng kasalanan ay malinaw na sinabi sa mga taga-Roma Kapitulo 6 versikulo 23, KJV. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Hesukristo na ating Panginoon. Ang kamatayan na tinutukoy dito ay kinabibilangan ng espiritual na paghihiwalay sa Diyos at sa huli ay ang walang hanggang hatol na hiwalay kay Kristo. Gayunpaman, hindi iniwan ng Diyos ang tao ng walang pag-asa. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Hesukristo upang pasanin ang parusa sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, at talunin ang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli. Sa makatuwid, ang kaligtasan ay ang mapagpalang gawa ng Diyos upang iligtas ang mga makasalanan mula sa kasalanan at pag-isahin silang muli sa Kanya sa pamamagitan ni Hesukristo. Ito ay natatanggap sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng sariling pagsisikap o gawaing panrelihiyon. Ipinapaalala sa atin ng mga taga-Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 9, KJV. Sapagkat dahil sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya,
At ito ay hindi mula sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos, hindi dahil sa mga gawa, upang walang sinumang makapagmalaki. Ang biyaya ay nangangahulugang ang kaligtasan ay kaloob na hindi nararapat sa atin. Ang pananampalataya ay ang paraan upang tanggapin ang kaloob na ito, na lubos na umaasa sa natapos na gawa ni Kristo sa halip na sa ating sarili. Bakit kailangan ng bawat tao ang muling pagsilang? Hindi sinabi ni Jesus na ang mga lalong makasalanan lamang ang kailangang ipanganak muli. Ang kanyang mensahe ay para sa lahat. Ang bawat tao, anuman ang pinagmulan, pinag-aralan, kayamanan, o karanasang panrelihiyon, ay kailangang makaranas ng muling pagsilang. Walang antas ng kabutihang asal ang makapagbubura sa kasalanan. Walang seremonyang panrelihiyon ang makapagbibigay ng espiritual na buhay. Walang mabubuting gawa ang makapagkakamit ng pagtanggap sa harap ng Diyos. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng bagong buhay. Kailangan ng muling pagsilang dahil ang espiritual na buhay ay hindi nalilikha ng pagsisikap ng tao. Tulad ng ang pisikal na pagsilang ang simula ng pisikal na buhay, ang espiritual na pagsilang ang simula ng espiritual na buhay. Kung walang muling pagsilang, ang tao ay nananatiling patay sa espiritual, kahit pamukha siyang relihiyoso sa panlabas. Ipinakita ang katotohanan ito sa usapan ni Jesus kay Nicodemo. Ang usapan ni Jesus kay Nicodemo, Juan Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 21. Si Nicodemo ay isang pariso, iginagalang na pinuno ng relihiyon at guro sa Israel. May alam siya sa kasulatan at masigasig na sumusunod sa batas ng mga Hudyo. Ngunit sa kabila ng kanyang katayuan sa relihiyon, sinabi sa kanya ni Jesus na kailangan pa rin niyang ipanganak muli. Lumapit si Nicodemo kay Jesus sa gabi, marahil upang makapag-usap ng pribado dahil hindi pa siya tiyak kung sino talaga si Jesus. Kinilala niyang galing sa Diyos si Jesus dahil sa mga himalang ginawa nito. Sa halip na pag-usapan ang mga himala, agad na tinugunan ni Jesus ang pinakamalaking pangangailangan ni Nicodemo. Juan Kapitulo 3 versikulo 3, KJV. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Nagkamali ng pagkaunawa si Nicodemo at inakalang ang tinutukoy ni Jesus ay pisikal na pagsilang. Mahinahong ipinaliwanag ni Jesus na ang tinutukoy niya ay espiritual na pagsilang na ginagawa ng banal na espiritu. Itinuturo ng usapang ito na hindi sapat ang relihiyon lamang. Kahit ang taong lubos na nakatuon sa gawaing panrelihiyon ay kailangang maranasan ng personal ang pagbabagong gawa ng Diyos. Binigyang diin ni Jesus na ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay hindi nakadepende sa nakamit ng tao kundi sa espiritual na muling pagsilang. Ano ang ibig sabihin ng maging ipinanganak muli? Ang pagiging ipinanganak muli ay nangangahulugang nagbibigay ang Diyos ng bagong espiritual na buhay sa taong sumasampalataya kay Hesukristo. Sa sandaling kaligtasan, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan. Ipinagkakasundo ka na sa Diyos. Natatanggap mo ang buhay na walang hanggan. Ikaw ay nagiging anak ng Diyos. Ang banal na espiritu ay mananahan na sa iyo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang kay Kristo. Nagsisimula na ang iyong espiritual na paglalakbay. Ang muling pagsilang ay ganap na gawa ng Diyos, ngunit ang bawat tao ay inaanyayahang tumugon sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya. Pagsisisi, pagharap sa Diyos. Ang pagsisisi ay mahalagang bahagi ng Ebanghelyo. Ito ay tumutukoy sa tapat na pagbabago ng isip at puso na nagreresulta sa pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa Diyos. Ang tunay na pagsisisi ay higit pa sa pagkakaroon ng pakiramdam na nagkasala o pagdadalamati sa maling gawa. Ito ay ang pagkilala na ang kasalanan ay nakasasakit sa Diyos at pagpili na isuko ang sariling buhay sa Kanya. Kasama sa pagsisisi ang pag-amin ng ating kasalanan sa harap ng Diyos. Pagkilala na kailangan natin ang Kanyang awa. Pagtalikod sa pamumuhay na makasalanan. Pagpili na sumunod kay Hesukristo. Ang pagsisisi ay hindi nagkakamit ng kaligtasan, sa halip, ito ang tamang pagtugon sa mapagpalang paanyaya ng Diyos. Pananampalataya, pag-asa kay Hesukristo lamang. Ang pagsisisi at pananampalataya ay magkaugnay. Ang pananampalataya ay ang lubos na pagtitiwala kay Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ay ang pag-asa sa kanyang kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na muli bilang tanging batayan ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Ang pananampalatayang nagel iligtas ay hindi lamang paniniwalang nabuhay si Jesus noon. Ito ay ang personal na pagtitiwala ng iyong buhay sa Kanya.
Itinuturo ng mga taga-Roma Kapitulo 10 versikulo 9 hanggang 10, KJV, na ang mga umaamin kay Jesus bilang Panginoon at sumasampalataya na siya'y muling nabuhay ay maliligtas. Ang pananampalataya ang tumatanggap sa malayang alok ng biyaya ng Diyos. Katiyakan ng kaligtasan. Maraming bagong mananampalataya ang nagtatanong, paano ko malalaman na tunay akong naligtas? Ang sagot ay matatagpuan sa mga pangako ng Diyos, hindi sa pabago bagong nararamdaman. Tinitiyak ng unang Juan Kapitulo 5 versikulo 11 hanggang 13, KJV, sa mga mananampalataya na ang mga nagtitiwala sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang katiyakan ay nakasalalay sa mga tapat na pangako ng Diyos. Natapos na gawa ni Hesukristo. Patuto ng banal na espiritu. Lumalakas na pagnanais na sumunod sa Diyos. Lumalalim na pagmamahal sa salita ng Diyos at sa bayan ng Diyos. Bagamat maaari pa ring makaranas ng pagdududa o pagsubok ang mga mananampalataya, nananatiling mapagkakatiwalaan ang mga pangako ng Diyos. Mga praktikal na hakbang para sa mga bagong mananampalataya. Ang muling pagsilang ay simula ng panghabang buhay na paglalakbay kasama si Kristo. Ang espiritual na paglago ay nangyayari habang patuloy na sumusunod ang mananampalataya sa Kanya. Bilang bagong mananampalataya, makipag-ugnayan sa Diyos araw-araw sa pamamagitan ng panalangin. Basahin ang Biblia araw-araw at hilingin sa Diyos na maunawaan ito. Sumapi sa lokal na simbahang naniniwala sa Biblia at tapat na nangangaral tungkol kay Kristo. Magpabinyag bilang pagsunod sa utos ni Kristo. Makipagkaibigan sa mga may sapat na pananampalataya na makapagpapalakas sa iyong pananampalataya. Sambahin ang Diyos ng may pasasalamat at pagpapakumbaba. Ibahagi ang iyong patuto tungkol sa ginawa ni Kristo sa iyong buhay. Magtiwala sa banal na espiritu na gagabay at magpapatibay sa iyo. Agad na aminin ang iyong mga kasalanan at tanggapin ang kapatawaran ng Diyos. Patuloy na lumago bilang tapat na alagad ni Hesukristo. Tandaan na ang pagiging ganap sa espiritual ay nangangailangan ng panahon. Huwag mawalan ng pag-asa dahil sa mga pagsubok o pagkabigo. Mahaba ang pasensya ng Diyos sa kanyang mga anak at nangakong tatapusin ang mabuting gawaing sinimulan niya sa kanila. Buod ng kabanata. Ang pagiging ipinanganak muli ay ang kapangyarihang gawan ng Diyos kung saan nagbibigay siya ng espiritual na buhay sa mga nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at naglalagay ng pananampalataya kay Hesukristo. Hindi ito bunga ng gawaing panrelihiyon, kabutihang asal, o pagsisikap ng tao kundi mapagpalang kaloob ng Diyos na natatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Itinuro ni Jesus kay Nicodemo na kailangang maranasan ng bawat tao ang muling pagsilang upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng kaligtasan, ang mga mananampalataya ay tumatanggap ng kapatawaran, buhay na walang hanggan, bagong pagkakakilanlan, at ang banal na espiritong nananahan sa kanila. Ang buhay Kristiyano ay nagsisimula sa muling pagsilang at nagpapatuloy bilang panghabang buhay na paglalakbay ng paglago, pagsunod, at pakikipag-isa sa Diyos. Sa pagsisimula mo ng paglalakbay na ito, tandaan na ang iyong katiyakan ay hindi nakasalalay sa sariling lakas kundi sa katapatan ng tagapagligtas na tumawag sa iyo. Ang Diyos na nagbigay sa iyo ng bagong buhay ay patuloy na gagabay, magpapatibay, at magbabago sa iyo habang ikaw ay lumalakad kasama niya araw-araw. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.